update mula sa Bureau of Internal Revenue. Siyempre kasama natin tuwing Thursday si Commissioner June Lumagi. Commissioner, nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. kamakailan ang corporate recovery and tax incentives for enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy o Create More Act. Ano po ba ang batas na ito at ano po ang mga salient points na nakapaloob po sa batas na ito? Well, ang batas na ito ay yung layunin nito ay mas mapagaan ang pagninegosyo dito sa ating bansa ng mga foreign investors. Ang layunin nito ay makaakit pa tayo ng mga foreign investors sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga incentives at para makahikayat ng mga foreign direct investments. Ang isang pinairal dito yung tinatawag na enhanced deduction regime, katulad ng pagbibigay ng pagpapababa pa ng mga buwis ng mga foreign investors na napapasok dito sa ating bansa. Commissioner, ano po ba ang mga halimbawa ng mga tax incentives sa ilalim nitong Create More Act? Again, merong unang-una ang incentive na dyan, yung kapag nag-qualify ka as dito sa Create More, ay bababa ang iyong buwis from 25% magiging 20% lamang. At yung mga mas pinalinaw na mga VAT incentives katulad sa mga VAT zero rating at VAT exemption, nandyan din yan. At yung mga iba pa dyan na yung pagtaas ng rate ng mga power expense, kasi minsan yung mga expenses hindi masyadong binibigyan ng full deduction yan. So from 50% ngayon ginawang 100% na deductibility yung mga expense patungkol dito sa mga expense na ordinaryong ini-incur ng mga negosyo. At yung reinvestment din, ina-allow din na magkaroon ng deduction ngayon yan para mahikayat naman na magkaroon pa ng reinvestment patungkol sa manufacture or pati na rin sa turismo. So kapag nag-reinvest sila, may additional na deduction yan or additional incentive para sa kanila. At marami pa yung mga additional na exemptions sa mga importations na mga gagamitin nila sa mga administrative matters nila dahil dati hindi naman sakop yan ng mga insentibo na binibigay nung paunang batas na Create. Sino-sino po yung mga negosyo, anong mga negosyo, yung mga pasok dito po sa Create More Act? Anong mga requirements para sila ay maka-avail nitong magandang batas na ito at makuha itong mga incentives? Kailangan na magrehistro yan sa ating iba't ibang ahensya, yung IPA na tinatawag natin, kasi merong pamantayan yan kung papasok ka doon sa yung investment priority program ng ating gobyerno. Katulad minsan dyan, nandyan ang mga manufacturing. So kapag papasok yan dito, magrehistro lang doon at makaka-avail na sila ng mga incentives ito once that they qualify doon sa patakaran na sinet ng IPA. Okay, well, sa ibang usapin naman, Commissioner June, at dahil holiday season na naman, at kabag ganitong panahon ay patok ang online selling. Ikaw ba, Nicole, ay mahilig ka rin bumili online? Ako, guilty. Ako din. Ang dami na. Ano po ba itong sinasabing online kandado ng BIR? Ito kasi dahil yung traditional na mga negosyo ng mga physical stores, meron na tinatawag ang BIR na offline kandado. Ito yung ginagawa ng BIR kapag nahuli ang isang negosyo na lumalabag sa batas natin sa pagbubuwis. So sinasara natin yan, physical na pinapasara yan at kinakandado ang mga tindahan na ito. Ngayon, dahil walang physical stores itong mga online sellers, ay online kandado ang tinatawag natin. Dahil kinakailangan na magrehistro sila. So, ang online kandado ay isa-shutdown natin ang kanilang mga online stores or yung kanilang kung website man yan. So, ipapa-shutdown natin. Okay. Para sa kaalaman naman po ng lahat, Commissioner June, ano o sino ba ang mga kailangan o required na mag-register dito sa mga online sellers? Napakarami po niyan. May minimum amount o bracket ba ang kinikita? Pagdating sa pagrerehistro, wala tayong minimum. Lahat ng nagnenegosyo, lahat ng involved or gustong naglalayon na magbenta online ay kinakailangan magrehistro sa aming ahensya. Ibang usapin yung kung may babayaran ba o meron bang ikakaltas na buwis. Ibang usapan yan, pero kinakailangan na magrehistro tayo dito sa BIR.
So ito po bang mga online seller na ito na kailangan magrehistro, meron bang, sabi nga na kanina may bracket, paano kung maliliit lang po ng mga online seller at alam mo naman, pang ano lang nila, anong tawag doon, pantawid pamilya para sa kanila? Tama po, no? Well, again, kailangan magrehistro dahil syempre gusto naman natin lahat-lahat ng negosyo lumaki at kumita ang ating mga kababayan. Pero kaya nga sinabi ko kanina, hindi ibang usapin yung kung may babayaran ba o wala. So magre-rehistro lang kung maliit naman yan ang negosyo ay wala namang babayaran na buwis. Kailangan lang magrehistro dahil syempre hindi natin masabi paano kung lumaki yan bigla at hindi ka rehistrado. Syempre sakop ka na kagad at may babayaran ka na pag lumaki-laki na yung benta. Madali lang po bang magrehistro kasi minsan po kaya siguro sila hindi nakakarehistro, hindi nila alam kung saan sila magrehistro, ano ba yung requirements, Madali saan sila lang, pupunta? Ngayon, dahil yan ang isang concentration na ginagawa natin sa BIR, mas padaliin ang pag-comply ng mga taxpayers. Kaya meron tayo yung, pwede sila mag-register online. Meron tayo yung online registration and update system. Bumisita lang sa aming website, yung www.bir.gov.ph at hanapin yung ORUS, ORUS or Online Registration and Update System. Pwede pong magrehistro dyan at makakuha po ng digital PIN. Commissioner, paano minomonitor o binabantayan ng BIR po ang mga online seller o itong mga e-marketplaces? Una-una, nakikipag-ugnayan tayo dito sa mga online selling platforms. At sinisigurado natin na naiintindihan nila ang kanilang obligasyon para i-monitor din nila ang mga accredited online sellers nila. At pangalawa, nakatutok din kami dyan, tinitingnan namin na meron tayong mga revenue examiners or revenue officers na tumitingin at nagbabantay sa mga online sellers. Okay, so maraming salamat po sa mga update na ibinahagi mo sa amin mula dyan po sa inyo sa BIR, Commissioner June. Maraming salamat din po.